Okay, so ano na ta sa akong Bible study. So, ano yan na ta sa part 6. Ato gimitan ni si Sharon, di pa kita master sa pagtulungan ng predestination. Part 6 naman ta, akong outline kay part 6 naman, so start na with part 5 review. Just to refresh our mind sa katong isa na tunan na to sa part 5. And of course, reminding us about the tulip doctrine, and then particularly, ang atong study karon naka-focus on the eyes of tulip, which is irresistible grace. And then, of course, what the Bible really says, then our reflection. So, part 5 review mo ta. So, sa'yo kung hinduman sa part 5. Kung saan ito nga particular topic, hinduman ba mo? Ang L ko sa tulip. Saan ang L? Limited atonement. So, sige na ipasabot ka na. So, ang limited, kibaw kita ang limited, no? Kaya hilig matag-unli. So, limited meaning gamay ra, na dili siya unlimited, no? Dili unli. So, ang atonement ka ng tuloy ka ng panghatag kapasiluan, no? Kapasalo sa itong mga sala, no? Panghalag sa iyang sacrifice para sa itong mga sala. So, kung sa limited atonement, klaro kayo ninyo nila nga Jesus died only for the elect. So, wala siya nagpakamatay sa mga dili pinili. So, kapilipili na nidaan nga para langit mo, yung ipakamatyan. So, mga limited atonement. Jesus died only for the elect. Niya, ang Jesus sacrifice ko all the sufficient for all, dili ko no efficacious for all. Okay? Jesus only bore the sins of the elect. So, ang mga sala lang sa mga pinili mo ay iyang gidala. Iyang giluwas. Okay? So, that's limited atonement. Niya, nas na supporting verses. Last meeting, mga ito lang di-focus is kining Matthew 25, 32-33. Kaya ilang igamit, seemingly, doon ay si Christ died for the sheep only. Okay, naman siya, not the goats, per Matthew 25, 32-33. So, manahigingon diyan. Kanya, then, ato itanaw ang Matthew 25, verses 32-33. So, na ato igisgutan nga, shepherd mag-separate sa sheep from the goats. Nga, ang sheep on his right and the goats on his left. So, ano ilang basihan nga ay sheep and goats. Pero kung tanawin nito ilang istorya, Jesus died only for the sheep, as per, not for the goats, as per. So, it appears na Matthew 25, 32-33 is actually talking about Christ died only for the sheep. Diba? So, parang yung satol kayo yung ilang kung ikaw, mususi ba? Yung naka-anay verse, okay na. So, appear nga, ang Ginoo, si Christ, nagpagkamatay for the sheep only, not for the goats. E mo, may ilang ibutan, no? As per, tuloy ka na ito, no? John 10:15, which says that Jesus died for the sheep, nga, not the goats, per. So, na-idea ba nga, ang muragi, sultig yun nga, ang goats wala pa kamatsi. So, but, kana siya, nag-mention lang na sheep na goats, ang sheep na siya right, ang goats na siya left, kunya ang nasa right, kanang sheep, kung inirit sa kingdom, nga prepared from the foundation of the world, kunya, ang reason is not nagpili sila daan. The reason is, they did something. Klaro kayo nga, nagibuhat sila. In the same way, katosang sa 41 nga, katong mga sa left, tingnan niya nga mga accursed ones and blessed, depart na papahawaon into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Kung sa may reason ko dana, pili kay, wala sa gipili. Ang reason na sa mga yun is, wala sa gibuhat. So, klaro kayo ang verse ilang gamit is more on gibuhat sa tao. May lahat, nagtutulong sila that Jesus died only for the sheep, not for the goats, per Matthew 25, 32-33. So, kaya sapon kayo nga, kung ikaw lang, hindi ka magbantay, basta lang, trust lang ka kayo na verse, delikado. So, klaro kayo nga, ang gikot ilang verse, contradicts mismo sa ilang gikudlo. Diba? Kaya klaro mo ito dito, nga ang sheep, i-reward because nasa gibuhat. Ang goats, di-punish because wala sila gibuhat. So, based sa gibuhat, sa iyo, dito magpadalaan ng mga, kaya mapasa casual na kayo ba? Mga verse ko mahay, without taking into consideration the context mismo. Pero sa dagang ko makita nga na similar case na nag-quote sila na ang resulta, it's actually against their teaching. So, kinisya sa some of the supporting verses na to, what the Bible really says, nga about kinisyang limited atonement, nga si Christ died for the ungodly. So, ungodly din lang mga na siya elect. Tanan na siya. There is no, si Christ, without plan of God, who takes away the sin of the world.
So, kanang world, dili na siya elect lamang. Of course, in a sense, elect katong sa chosen before the foundation of katong just angels. Pero, ang ilang mo concept is, dili over angels, kundi ang tao mismo gibahin sa duha. Yang ipili katong para langit, yang ipili mo galing para langit. And then, sa dire, especially John 3:16, ang memoryado nila, in God so loved the world, dili lang siya ang elect. Diba? So, klaro na siya siguro. Kaya ang world, tibok kalibutan na. So, wala po, because that, for God not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So, klaro kayo nga, ang world gusto niyang i-save. Kaya siya, ang God, gusto niya maluwas tanan. Ang Diyos gusto maluwas tanan. Yamingon sila, katurang ipagkamatyan niya, katurang ipilidaan. So, wala. Dili siya mo side to the scriptures. And then, kini siya, klaro na kayo ang Diyos Ginoo, nga whole world, palakawin sila, proclaim ang gospel at the death, resurrection ni Christ to every creature. Kaya ang motoo, conditional. So, dire magawas yung condition. Ang motoo, pagpupis mo maluwas, at ang dili motoo sa aming gospel nga diwali, makondem. So, klaro kayo na ang salvation o condemnation nagadepende sa gibuhat sa tao. In this case, motoo ang pag-bautismo. Dili kay gipili sa daan, no matter what you do, luwas na ka. Kini siya, sitron, magamit po din nato. But this is an example nga sa atong panahon gani ang iyang dipili ni-reject ang niya tanan sa kinsa makitaan o gi-invite. So kana niya bad and good. So tanan di-invite ang katong mga dipili daan wala na ka-enjoy. So that's the review nato. Ari na ta sa katong part sa of course reminder sa Trinity doctrine na natani irresistible grace. Okay? So nanatani. Then, next two meetings, down. Then, next two meetings, we will study the predestination sa Bible. Kaya na may seemingly supporting silang verse, matanahan na siya. And hopefully, we'll learn na kana siya, what be contradiction sa so, Paul. Okay, si Paul man sagaran lang ito siya. Si Paul kung nagsulti ako, so dili siya contradict si Pablo sa kagalingan. Sayo lang ang understanding nila. Okay, so to remind us, muna ilang ingo lagi, no? Ang mga Calvinist, John Calvin mo na siya founder sa Presbyterian. Ang matana ko question, in the light of the scriptures that declare that man's true nature has been utterly lost and incapable, how is it possible for anyone to choose or desire God? So muna ilang yung pinaka-basis na sa ilang pagtuo. So the answer is, he cannot. Therefore, God must predestinate. So muna yung basis nila. Okay, rin natin sa irresistible grace. Okay, so, sa tanawin nyo, before tumutan ako sa mga akwan. Ang idea is, once nagaan ka grace, di ka ka-resist. Dawaton, hindi mo. Kung irresistible grace. So, sa tanawin nyo na, biblical ba na siya? Or naba na siya support? Or naba mga verses against anak na kung doctrine? Irresistible grace. Nasa tanawin nyo. Wala? Okay, ito na sa atin ang definition sa ilang irresistible grace. And then, when God calls His elect, so katong yung mga pinili, yung tawagon, into salvation, they cannot resist. So kung ang Ginoo kung may matawag, dili makaresist. God offers to all people the gospel message. This is called the external call. So na, duga sa Bible. Asan to ba sa Bible? Okay na, external call ngayon yung mga ha. Okay na, internal call niya. So wala na sa Bible ng external call. But to the elect, God extends an internal call. And it cannot be resisted. So, isura na. So, may pagkabaw nga elect ka. Nabita ito yung usa sa itong eskwela pastor Presbyterian. Sige sa inyo nga, ang elect ka, mas luwas ka. Mga ilang doktrina. Ang elect kaya biluwas ka. So, kaya biluwas. Na, turing siya, kaya may soon daw, dili pa save. Kinasa ato. Pero na ko sa ibutang na, ito, elect ba ka? Siya, ipatang siguro anak. Ibig sa siguro. So, di po, kasi siguro siya kaluwasan. Pero anong handlo mo siya nga, walang may kaluwasan yung igsoon nga nato. So, meaning, nasa kaluwasan. Pero, pagpunta ako, are you one of the elect? Ilipatasyon sa ayaw, I can replay the message niya. Teka, kung makita natin na yung mga pagtulunan sa tao, isod yun mo sustain, no, magsumpakik yun. Eh, kung tuwa ka na save na ka, therefore, you must be the elect. Kasi hindi save ang dili-elect. Wala di pagkamatya ni Christ ang mga dili-elect. Based sa ilang doktrina. Pero, di siya ka-sure. Na-elect siya. Kaya sure siya, saved na siya. Kita na niyo, no? So, kana mga encounter niyo na sila, try to ask them, sure ka ba na-elect na ka? Ikaw ba usas na-elect? Kaya, ang lahi man, sa ato,
kita ang Christians, mapapro na ito na elected na sense nga nidawat sa katong kalawasan. Pero nilingon nga ang Ginoo nagpakamatay sa mga dipili nga daan. Nagpakamatay sa tanang tao, dili ka limited lang. Okay. Kanya, this call ko no, ng internal call, is by the Holy Spirit who works in the hearts and minds of the elect to bring them to repentance and regeneration, whereby they willingly and freely come to God. So, ang Holy Spirit na nagalihok. So, karon, kung may birmo ka, sadaan ang Holy Spirit, huwag siya malihok ni mo. Diba? So, kita mo, unfair ba? No? Ang Holy Spirit ko no, nagalihok sa hearts and minds sa mga elect. Karon, kung magbago sila, kanya, magtaong pag-usap, kanya, willingly and freely come to God na. So, kay ang Holy Spirit ko, nag-push nila, nag-move nila. So, wala, kung di ka saved, isang lang sa Holy Spirit, huwag mag-move. So, ano yung point? So, maganda ito, hindi na may ipakasalan o pilang spirito. Okay, so, wala pa na yung verse. Karoon at tanaw ng ilang mga supporting verses. So, some of the verses used in support of this teaching are Romans 9:16, where it says that it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who has mercy. So, kung yung Romans 9, ako minatunan previously, nasa Tulip Yapon, whole chapter to. So, di na akong balik na. So, basta klaro niya ito rin nga, ikaw ang tao, pero na kayo pagbuot. Eh, di naman ikaw kung nagabuot, kundi ko ikaw nagdagan. Kundi ang Diyos yun, kung magbuot na naikaloy. Yeah, Philippians 12:13, where God is said to be the one working salvation in the individual. So, Ginoo man naglihok sa individual. Subala ng Philippians 2:12-13. Kanya, John 6:28-29, wala una na itong itanaw yun sa una pa itong total liquidity nga section. Ako nagtanaw, taas ka tagtanaw na in the background, mga verse 24 yata nagsugod. Angkod pa sa 30+. Ako nagtanaw. Ngayon, faith is declared to be the word of God. So, ato na itong nanan if you still remember, nga Ginoo naghimog daghang mga buhat, aron mo ito ang tao. Dili ang Ginoo mo ito para sa tao. For example, katong Kristo na nagpalansang siya, kamatay siya, katong ang background, pagkaon sila, pinakataw sa kanya, kung nangita sila kay Christ, inala ni Christ sa verse 26. Nangita mo na ako, dili kay nituo mo sa katong nga milagro. Nangita mo na ako kay nabusog mo. Diba? Kaya gusto ni Christ ato. So, muna siya ang background niya. So, dili siya ang Ginoo mo yung nagatuo para sa tao, naghimo siya ng butang para ang mga tao mutuo. So, kaya, kini Acts 13:48, where God appoints people to believe. So, ang Ginoo mo nag-appoint kung kisa mutuo. Ako na yung trabaho niya. And then, kini John 1:12-13, ato po nagtanong na before, nga being born again is not by man's will, but by God's. So, dili ko ito pagbuot ni mo nga napunagin ka. So, ang Ginoo ato marang didusok ka nito. Wala kayo imuhang kaugalingon nga decision, supposedly. So, ato na discuss. But maliko na ito na, because, kaya nga verse, for example, shows us nga, it contradicts this very topic, irresistible grace. You're there quoting it. So, ilang ipakita na, ang pagkapunagin ko no, dili ko no iya sa tao, kundi ang Ginoo mo nagbuot. So, manang irresistible grace. So, tanaw na ito siya mismo kung makita ko na ito nga, wala pa ni contradict mismo sa irresistible grace ang verse. Okay? All that the Father gives me shall come to me, and the one who comes to me, I will certainly not cast out. Hindi siya strong support na. But anyway, kung ilang iba, basta kung yatag sa man, then dipili ka lang sa man. Sa ka. Kaya mudo kay Kristo, hindi na siya i-cast out. Pero, iba, kini mismo pagtudlo ni Kristo, naganan all niya, pero kung hindi kasugapon, sila, na-cast out sila ng kaugalingon mismo. Anyway, ito ang magdala na arita sa ilang verse, kasi siya at talaming Philippians 2:12-13. So, muna siya ang verse. Let's try to analyze kasi siya ang verse. Yun ni Paul, therefore, my beloved, just as you have always obeyed me, not only in my presence, but much more now in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in you, enabling you both to will and to work for His good pleasure. So, ano kang isupport nila sa irresistible grace? Tanong ninyo, analyze sa kung yung verse. Yung anong isupport nila. Kaya di ba, kung nilagay ko kanina, para mo to. Philippians 2:12-13, in-support niya ang Diyos mo yung balik ko na ko Philippians 2:12-13, where God is said to be the one working salvation in the individual. Okay? So, tanaw ko lang ninyo,
Asa niya ilang support nga verse actually? 12 or 13? 13. No? Kaya nagisgot niya nga, for it is God who is at work in you. Niya, enabling you both to will and to work for His good pleasure. Pero verse 12, sa inyo, work out your own salvation. So kung i-work out yung salvation, kung ang Ginoo naglihok sa inyo, di pala naanay contradiction. So muna atong tanawin niyo, sugod as verse 1, kung saan mag- background na ni, para makuha na itong context. So yung muna problema is, basta lang kita verse, support na yun sa yung false doctrine. And ang mga tao sa mabasa without checking the context, even the verse itself, hindi siya gano'n. Tuo na lang, kapuyan mo tamo check. So hindi siya, padala na. Okay, so let's start sa verse 1. Ngayon si Paul, nasa hangyo sa mga Christians. Iyang ikalipay, na kini sila, ubuhat ko ka ng sakto. Kanang Kristiyano, yun nga pa kung saan ang pagpaubos, and so on. Na-discuss natin din. So, muna siya lang, if then there is any encouragement in Christ, any consolation from love, any sharing in the Spirit, any compassion and sympathy, make my joy complete. So, makuha na itong point ko, kung siya gusto may tabo. Pas palipay siya, kita niya din in Christ, ka mga members, active kayo, so, encourage siya. Kanya, kita mo siya ilang love for each other, mag-console si Paul niya na. Kanya, of course, kung sila active sila nagbuhat, of course, it's very, so active ang mga spirits, it's really sharing the spirit. So makita ito, ang effect yun ang Word of God. Na ini compassion ko ng sympathy, maka na magliluyon ang tao, dili ba taas kay garbo ang so on, kay di man na Kristiyano nga virtue, kaya siyang arrogant, boastful and so on, diba? So, muna niya, make my joy complete. So, after that, di-specify niya kung saan niya pagkalipay. Gusto niya nga, be of the same mind. So, dapat sa pareho mo pamunahuna. Having the same love. So, dili kay one-sided lang. Dili ka kay liting advantage sa usa. So, kanang mutual na love man sa Bible. Kanang mabantay ta, love one another. So, dili siya one way lang. Kaya kung muna siya problema agad, sa kalibutan man o in the church, kung dili mutual. Kaya may tabuan na kapuyan kung saan nasigid extension love, ang bawas puro lang take advantage lang. So, dili siya work. So, muna sa having the same love, being in full accord and of one mind. So, kanang hiusa sila. Okay, so, muna yung background ha. So, ganahan si Pablo, ma-encourage siya, kung kiningat matawala, mga Christians, pareho sila ginahuna. Pareho sila gituruan. Ang mga apostles, mag-concern sila about pagtuo. Unlike karon nga, nag-light na kayo sila, basta save bitaw ta. Dili nga na-agad ta. Pero nakita, may kamot ta nga, ma-restore ta nato ang love sa mga apostles, o itong mga teachers sa apostles sa una. Kaya concerned sila, pareho ta dapat itublo, dili tayo maglalain. Same mind, same love, full accord, and one mind. 3. Do nothing from selfish ambition. So, muna makaguba sa unity, sa love, makaguba ni siya. Magawas ng selfish ambition. Kay, tibaw kita, pagpataasay na lang kita garbo. Wala. Kay, gusto tayo sikat, for example. So, consented ang tao. But in humility, regard others as better than yourselves. So, kung ikalipay ni Pablo, makita niya ang mga igsoon sa pagtuo, may panugsanon nga mag-ila sa ilang mga kauban nga mas labaw pa nila. Pili magsigilang mag-lockdown. So, again, sa sa'yo request nga, buhat mo ka dili out of selfish ambition. Ito, in humility, magpaubos mo, nga inyong ilho ng inyong mga kauban na mas maayo pa sa inyong kagalingan. Let each of you look not on your own interest, but to the interest of others. So, kini palandaan, makita na to nga, mga lisod buhaton. Agree ba mo? Kailangan in humility, regard others as better than yourselves. Lisod ba in this world of competition, di na yung ka pwedeng butang dihan CIT, tops again. Sa kalibutan nga na, bisan sa radio station, number 1 sa inyong mga dayan. Number 1, mag-gusto ubos. So, nga na, that's how the world plan ba. Pero, dali, yung na, magpaubos ka, regard others as better than yourself, this is really lisod. Katong hangin ni Pablo, lisod eh. So, muna kalipay kung makuha na to ni. Kanya, Andre, dili ka magtanaw sa ito lang interest, o dili interest sa upan. Which is, again, lisod na buhaton. Kaya tinisik, atong self, atong unahon. Diba? Atong interest mismo atong yung unahon. But dili, dili. So, kaya mo the background, makita na ito na kinahanglan na buhaton. So, that's actually how you work out your own salvation.
Muna siya actually ano niya. In between, itagaan niya example how to do it. Again, reaction is kalisod, anak. Ang lisod mo din siya. So after that, ihatag niya example. Yan mo itong ipadayon na ito ganihan sa 12:13. So, sabi na ito gikuha ang real picture sa katong ni Pablo sa verse 12 and 13. So, punta sa verse 1, nga nag-istot siya na nasa consolation, nasa encouragement, malipay siya kung kini. Sa make my joy complete. Mahigpit ko ng iyang kalipay. Muna siya ipanghisgutan ito, dapat at the same time, katong ganina, no, as full accord and same love and so on. Diba? Then, kini, additional pa rin sa iyong isugo. Diba kaya do not, that is negative command. Kaya dili man maayong water. Kato kanina, positive command to, or exhortation, no? Katong if you notice na rin, no, siya, be of the same mind, diba? It's a positive command. Having the same love, being in full accord and one mind. So, muna yung sagot niya lang na be of the same mind. So, muna yung buhat to. Kunya, kato positive command. Next, kaya siya negative command ni siya, nga ayaw pagbuhat o mga kanang out of selfish ambition, kundi in humility, regard others as better than yourself. Kaya kini exhortative statement, let each of you. Bidasig sila nga dili magkatanaw siya pagili ang interest of God. Which are actually very difficult to do, sa akong nag-emphasize. Especially in this world nga more of competition. Ang isot. But anyway, to give them the idea na kaya rin na siya, gihata ng greatest example si Christ. Wala nang gimulabaw ni Christ iyang position. Kita na rin siya kinakabok PhDs na ito, di nakalabaw ni Christ. Bisang president pa ta sa pinakadako na corporation, di nakalabaw ni Christ. So, yun nila, have among yourself the same attitude that is also yours in Christ Jesus. Who, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Or some person, something to be exploited. So, din naghihatag ng example ba? Kung lisod, akong i-regard ang others better than myself. Or magkumhaw nga ako silang interest, hindi lang akong interest. Lisod na siya. So, munang gihatag ng example nga, tanaw ko si Christ. Kung na God ko siya. Imagine, kung siya may pinaka-highest position here on earth, being the place of Biden, president sa US, or isa pa, president sa Russia, o may pinakataas nga kan, sa Japan is the emperor. But God is more powerful or sa higher position compared sa kanyang mga nasa kalibutan. But, yun diha, rather he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness, and found human in appearance. He humbled himself, being obedient to death, even death on a cross. So, kung mo ginanalyze ba, kung matay lugar ka ng dapita, imagine na ang Diyos, nagpaubos, ihatag ang kagalingon, nagpakamatay. So, mula ba, both extremes pa. Ang pagka-posisyon, ang biyang ubos na gibuhat. So, ipakita ni Pablo rin nga, kung nga na kaya sa Ginoo nga, magpaubos, di ka na taas kayo ubos, kita naratad na rin, di ka may na siguro ng adjustment. Di siguro takin ng dako ng adjustment siguro. So, muna yung ipakita niya. Then, itagaan ko sila idea nga, when you do these things, you will be rewarded. So, muna sa 9. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. So, kita na to na ang pagpaubos, sabi nga, i-exalt. Okay? At the same time, but at the name of Jesus, every knee should bend of those on heaven and those on earth and under the earth. And every tongue confess that Jesus is Lord to the glory of God the Father. So, kita na to nga, yung empty himself, nagpaubos siya, nagpakamatay siya, nag-serve siya. And then, ito, is a good example nga, he's not looking on his own interest, but the interest of sinners. So, dako kay gibuhat sa Ginoo, kana yan ang gibuhat aron kita makabato ng kaluwasan. So, katong request ni Pablo sa unahan, katong kanina, nga ayaw mo pag do not do something out of selfish ambition, but in humility, regard others better than yourselves, and then do not let each of you not look in his own interest, but the interest of others. Kana, patupad Pablo, kaya na. So, yan yung hatag ang greatest example nga, when you do that, nakakay reward. Christ also was rewarded with that, kinisya, 9 to 10. Then, ano to ilang verse? So, nanagin ko na verse. Therefore, so it's a therefore, so na, in connection sa katong isulti niya kaniya. Diba? Nag-conclude siya. So, katong niyang request, nga buhato nila, mo ipakatag kalipay niya, encouragement, consolation, and so on. No, niya maka-complete sa iyahan kung kalipay. So, muna siya, therefore, my beloved, just as you have always obeyed me, not only in my presence, but much more now in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. So, imagine, no?
kana mo ilang igamit to support nga ang irresistible grace. Ang Ginoo mo nag-work salvation sa tao. Naghatag na sa pagpagi, pero kung natin buhat, kung dili kayo automatic, di ba? So, there are lang term, work out your own salvation. So, nanong suguon na to work out if God is really the one working. Parang kung tinuray yun, ang Ginoo mo yung nagalihok nito nga, maluwas ka kung ang Ginoo mo yung nagano, kung di ka maluwas, makaligwas Ginoo. Hindi namin nga simple nga, work out your own salvation with fear and trembling. So, in connection para sa yung isulti kanina. Di ba? Isa therefore, ano pa ninyo? Nga, dapat musunod mo obey sila. Sa katong request ni Pablo, kay nagsulat si Pablo, in his absence naman to. Wala naman siya dito, nagsulatan sila. So kung sa una, nag-obey mo na ako physically, how much mo you have to obey? Na-request niya rin. Nga siya, work out your own salvation with fear and trembling. Nga, na-consolation, nga, for this God who is at work in you, so, makatabang inadbak, mag-enable siya para makahimo mo. So kung may lisura, kung lisura ako, then, tingnan niya, kung ganahan na higa, kaya na nimo because God is at work and at the same time, He is enabling you to will. Meaning, pagbukus yung buhaton to and to work for His good pleasure. So, ayun, natin nakita nga, sa kanya na lang ato yung focus. Pero again, kita na natin ang context nga di na-request si Pablo. Ang lisod buhaton. That's why he gave some examples about, he gave the greatest example, which is Christ. And then, tagaan idea, nga doon may reward. Paubos ka, i-exalt ka sa Ginoo. Muna nga, sa gisod to, work out yourself with fear and trembling pa gan. So manong pinanglan pa ka makahadlok ka. So hindi mahadlok ka nga, mas kasipyat ka, magkulang ka. Di ba? Pero kung Ginoo ra gina work salvation, kung di na kinanglan mahadlok eh. Ginoo, ginabuhat pa nimo. Sana nagalihok yan nimo. Kami comment, na kasi naman good points to share a particular verse nga in support sa ilang belief nga irresistible grace. Kung tawagon ka sa Ginoo, di ka resist. Tagaan grasya, di ka resist. Kami lang makuha. Kasi namin yung mga good points nga na-miss out na po. Out of this verse, kaya support. Good insights, or any insights you can share. This is an intuition siya, actually, to be honest. You have to really, widen your perspective. Pero ito mas succeeding verses nila, mas obvious, mas dali. Wala? Sige, let's just proceed. Arita sa akin yung verse nga, kini. Isupport nila ni sa irresistible grace ang John 1:12-13. Ilang i-emphasize nga, maborn again ang tao, not by man's will, but by God's. Ang Ginoo din mo yung nagbuot. Kung born again ka, dili ito imong kabubuton. Ang Ginoo yung nagbuot ito maborn again ka. Ipili na kadaan, push ka. Okay? So, John 1:12-13. 12, but to those who did accept Him, He gave power to become children of God. To those who believe in His name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by man's decision, but of God. So, dire, focus sa verse 13 na naman. Seemingly, in support sa ilahan, nga, nagmuragin ka, dili imong kabubuton. Ang Ginoo may nagbuot at tumubulay ka. Ako na na-explain sa una. Kasi ko siya ng children of God. So, explain ni John, kasi pasabot ng children of God. And not by natural generation, dili ka ng physical birth ang ipasabot. So, dili biological. Kaya namang biological, by human decision mo na. For example, na yung mga couples nga, I know, some church members, like nasa sa US karon, after several years pa sila nag-decide ng mag-anak. Kung sila kasal, ilang decision mo niya na. Ilang couples kung nahibawan nag-fail sila, for example, yung literal effect. Mag-isip yung panganak. Mga anak nga, manikamot na sila mga anak literal kung gumganahan nila. So, manay pa sa ng physical birth nga, ang tao may vote ka sa mga anak o dili. So, that is in contrast sa children of God. Kaya dili ang pasabot niya ang physical o biological birth. So, the born of God, naipaagi ang ginawa na, which is atong nagtanaw sa una, kahit sa diha sa baptism, kaya mo kang child of God. So, anyway, tara na ito siya na verse. Bisa kanila verse 12 daan, kung nakuha lang itong background, kaya siya bat. Gusto ng bat. Napa na yung dapat yung tanawang before. Diba? Kung contrast ka na niya. Diba? So, na siya before. Just like ito yung therefore. Ito sa Philippians, diba? Therefore. Meaning, conclusion na ito niya, na siya dagang i-discuss na before. That's why tanaw na ito ang context. Kinisad mo sa niya. Balik ka sa verse 10. He, referring to Christ, was in the world. And the world came to be through Him. So, emphasize ni John the Apostle nga, si Kristo na nas kalibutan, siya naghimos kalibutan, but the world did not know Him. So, wala siya mailahi. Tatong burning bush. Si Christ lang to.
katong kaistorya ni Abraham mismo tutulong ka buok. At tutulong ka buok ni bisita niya. Si Christ matuko sa ato. Even katong rock na gibunalan ni Moses was also Christ himself. Not a proof nga na. So, naalis kalimutan wa siya mailihi. Pero, he came to what was his own. So, siyempre, isulat mo ni John, human ibalik mas Christ ito, he came to what was his own. Iyang katawan ng Israelites. But his own people did not accept him. So, muna ang background. Diba, ang his own people, pinili na niya. Right? Yan ito, ihalong own people, pinili na niya. Karon ganhin niya, dadaan niya grace, di ba kaya siya, the law came to Moses, and grace and truth came to Jesus Christ. Oh, pero hindi sila magdawat. So that again destroys the irresistible grace. Ngayon kung dagaan ka grace ng Lord, hindi mo makaka-resist. But this one is a concrete example nga yan ang ipili dahil niya pag-arin niya, pinalago siya grace, i-liberate na from the law, pero hindi sila magdawat. So that destroys the irresistible grace. Kaya grasya kaya gidala. Aron sila maluwas, pero ni-reject sila. Okay? So, makita na ito na ang masabot ko gano'n is, pag-abot ni Christ, ipatay ko si Christ. Kung man na napatay si Christ, sa isulat ni John the Apostle. Pag ni Cristo, kuwali pa siya, wala yung pa niya. Pipila rin yung kapuputuo niya. Daghan kayo mo sa likway niya. Daghan kayo mo, ato lang dito, kay ngita nagpaagi nga ma-accuse nila si Christ of something wrong. So, ang iyang katahon mismo, wala nilawat niya. In other words, dili maminaw niya. Naamagalan dito, physically present, pero nangita lang yung kung sa ilang butas para ni Kristo. Ilang i-accuse si Kristo of something wrong. So, manang katong wala madawat, dili maminaw. But, katong mga nidawat, katong maminaw, he gave power to become children of God. Tigaan siyang gahong. Many of those people na nag-claim nga, luwas na sila, hindi nagamitan in verse 12. Kay nidawat na kuno sila, isang kamot, whatever form pagdawat, anak na sila sa Diyos. Huwag mo na yung nahimo kang anak sa Diyos. Kung dili, he give the power to become. The power to become mo na. Dili man siya right away nahimo kang anak sa Diyos. Two different things man, diba? The power to become or nahimo kang anak sa Diyos. So the power to become because kung maminaw sa ni Christ, di siya mo sa likway, they will know what to do. Para sa example sa ako yung pati master students nga yung fear to study dito sa SRP. Usa, member siya sa inilang group din. Outright di siya nga no. So, wala siya chance makibaw. Kung siya, ako i-share. Kaya outright man yun. Kaya kung pati lagi nga save na siya sa ilang grupo. Tulong ang may Bible study. Ang usa, babae, pag siya ka ng medyo hindi madawat ang baptism. No? Kaya RC yung background. Ang duha, ang usa seminaryan, ang gawas, ang usa bunagyan. Si Kevin o kato si Giovanni. Hindi sila nagpadayon nag-study. I think kamo, nakabungog mo siguro mo ni Kevin last time. Sa diyan one sa dre nga sa study me, sige na siya pa na ako na iya kong supusupuhon something. Pero pag study na mo, wasa kahimo. Kung nakapamina mo siya sa dre mismo, siya yung isulti na. So, kato kinahata siya time, ibig sabihin, mo siya Christian, kaya ba siya? Pag na-invitation niya, nisanong ka, the power to become ba na? Okay, siyempre, pag dawat na sa ako invitation, yung studies na, hinahina nakita ko sa daangan buhaton. Kapag tinong siya, save na sa daan, kaya kung naging siya. Pero later on, nakita mo, dili pa man niya. So, diha siya, eventually, hindi mo siya anak sa Diyos. So, sa diha ng dawat niya, wala siya ni-reject, nasa igahom, the power to become. Kaya eventually, makibaw siya sa di maagi, nagsundulan niya, mahimo siya anak sa Diyos. Whereas kung outright yung mga dili, wagin mo attempt sa kausa, o kasi power to become. Wag siya mahimong member. Wag siya mabaptize. Wag na madawat ang bagis Ginoo. So manigre katong mga Israelites nga willing ka maminaw, eventually mahimo silang followers ni Christ. Mahimo sila anak sa Dios kay maminaw sila. Ang di maminaw, wag sila power to become. So dili kay at that moment, tinaccept mo the race katong maminaw. Dili kay isa kamot. Di ba in contrast sa katong verse 11. So, diyan makita na to, nga they focus so much on this to prove irresistible grace. And in fact, the context itself disproves irresistible grace. So, laro na to. Iyan na dito katawhan, ipilit niya daan. Nag-ari siya, dasa grace. Pero, i-reject. So, asa mga irresistible grace? Questions, comments, before mo kusita sa katong Acts 30:48. Tama yun yan? Muna natin basta-basta ang kata to that when we really want to preach the truth. Listen, kay pag ngayon, muna natin emphasize nga sa una, inigwali nila
pagano o Kristiyano naman, kung dali kayo pwede the same day, baptized na yun. Karon lisod. Many of them claim to be Christians. Kung lisod ka, di ganahan ba gustali, kay Christian na sila. Dili pa, biblical, dili pa. So, lahat kita kayo ang situation. Dili yun pareho sa una nga, klaro kayo, Kristiyano o pagano. Karon, daghan na nag-claim Kristiyano o dili pa, muna itong task. We have to let them see kung sa diya igit ang true teaching ni Christ. Kanahimang applauded na with kanyang mga pagtulungan sa tao. Okay? So, wala. Let's proceed. In 13:48, where God appoints people to believe. So, binuha mo, ikaw tuo ka, ikaw dili. Na in support of irresistible grace. Okay? Tanaw natin na siya. Sinigli na agi verse. 48, now when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as has been appointed to eternal life, believe. So, mali lang support. Ginawa mo nag-appoint tumutukan tao. Let's study the context. Kung ganong mo sumpak siya sa irresistible grace. Balik na sa verse 38. Ang background na ni, si Paul, nakachance dito sa Antioch of Pisidian. Sabi sa verse 13, makita ito nga, nalito sila sa kalugar niya. Doon ay synagogue of the Jews dito. The Sabbath, isulod si Pablo, kauban niya, dito sa synagogue. Kanya, kita kabante si Pablo nga, ang pagbasa sa scripture, ngayon sila, okay sa'yo, ganahan mo, palihan na exhortation, speak on. So, anak-anak is Pablo sa ako. So, pagkana ni Pablo, ako, sige, pasunti siya. Isugod niya dito sa Egypt, didala niya nga ito kay Christ, ang story. Nga, synagogue of the Jews to. Mga elect na tudaan. Ipili na ito sa ginawalaan. Okay, di ba? He came to his own God. Ang mga Hudiyo na to. Mga Israelites sa kanadin to actually, na naato nga synagogue. Karon, after nadala niya dito na preach ang gospel for the first time sa ginahan itong mga grupo, muna iyang gisulti ni Pablo. Dinala ko, kanulay basa sa background na iba. Basta iyang gidala ang story nga ito kay Christ, aros na ito kay Christ. Kini mga Hudiyo. So, kibaw din siya nga, gahit din siya patuhoon. So, muna yung ni Pablo, therefore let it be known to you, brethren, that through this man is preached to you the forgiveness of sins. And by him, everyone who believes is justified from all things from which he could not be justified by the law of Moses. So, karang kanyang mga Hudiyo ni siya, ang walihan ni Pablo, nag-iingnan niya, after showing the gospel, katong si Christ, namatay, nabanhaw, nag-iingnan nga, muna yung mga igsoon, pinahagi ng Tuhan na, diwali karong ang pasiluan sa sala, nga, kinsa mo tuwa niya, ma-justified sa mga butang na dili makuha gikan sa balaod ni Moses. Okay? Unang background. Let's proceed to verse 40. Kaya bago mo siyang isip ko tutuon, yung iingadaan. Beware therefore, lest what has been spoken in the prophets come upon you. Nagsulti ang prophets, no? Behold, you despisers, marvel and perish. For I work a work in your days, a work which you will by no means believe, the one where to declare it to you. So, nahisulat na nga paghimo ginoo butang nga ang nagituan, pero bisan pa og isulti sa inyo, di gid mo to. Pero again, kinsa yung ingnan ang mga elect sa Ginoo, supposedly ang mga Hudiyo yung gipili as Ginoo. Okay? So, kini yang gidala grace. Bringing Christ to the people is actually grace. Kaya again, John 1:17, the law came through Moses, and grace and truth through Christ. So, nagdala ni siya grace to the elect. Pero gipili sa Ginoo sa Old Testament, ang mga Hudiyo. So, pakita na ito nga, kibawas Pablo nga, gahit yung segulo. So, yan yung higo daan. Para makarealize na ba, mga pops, kasi kita yung higuan eh. Next, 42. As Paul and Barnabas were going out, the people urged them to speak about these things again the next Sabbath. So, ang upa na ito, giganahan. Now, when the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who spoke to them and urged them to continue the grace of God. So, may siya grace, di ba? So, si Paul nagdala sa grace dito. Kunya, makita na ito, many Jews ang elect. Di ba? Mga elect to. Ipili na ito daan. Kunya na yung mga converts to Judaism, makita ang proselytes. Kunya, nagkatulitsunod ni Pablo, ilang basic na padayon mo sa grace of God. So, gitadaan sa grace of God. Pero, muna nito the next Sabbath. So, the next Sabbath, almost the whole city came together to hear the word of God. So, nito kay ipict ni Pablo, no? Ito niya rito is, akit yung siyudad, nanimba na. Kaya uminaw kay Pablo. But, when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and contradicting and blaspheming the opposed the things spoken by Paul.
So katong mga Hudiyo nga original do, wala malipay nga tanghang maminaw kay Paul. So makita na to katong mga Hudiyo mo ito dapat elect na to siya, idadaan to grace, pero i-resist. Okay? So katong ilang concept nga gitawag sa internally, in a sense, internally, ipilit na sila daan, i-arigis na to eh. Itagaan sila grace, physically ni Christ. Narigis siya face to face. Pero, magyapon, i-resist yapon sila. So diyan makita na to nga katong ilang gi-quote kanina, just a portion or a background, it really gives the idea na irresistible grace, giguba na nidaan. Kaya ta. Then Paul and Barnabas grew old and said, "It was necessary that the word of God should be spoken to you first. But since you reject it and judge yourself worthy of everlasting life, behold, we turn to the Gentiles." So makita na to na ang konsyon ni Pablo lagi maluwas pa rin mga Hudiyo. Kaya pinili yung Kristino. Diba? Ito natong na sa Romans 9 before, atong pasa, atong tulip doctrine. Nga, insya, mas may pa ako back-force lang ta, kung pwede lang, for the sake of my people. So, pinayagin ka na nga, unahan din niya, bisag iya, apostle to the Gentiles siya, every time ato sa lugar, kung naisinagugan ng Diyos, unahan din niya. So, nga na, ang iyang concern, nagdala sa Kristo, the Jews na, selected na, elect na, pero, reject na. So, tanawa, since you reject it and judge yourselves unworthy of everlasting life, behold, you turn to the Gentiles. So, kaya mga Gentiles, mga ibaw mga ginawa na mga willing na, mas totoo, dahil ka na siya, si Pablo, gihimong apostle. For so the Lord has commanded us, I have set you as a light to the Gentiles, that you should be for salvation to the ends of the earth. So, kanalang to salvation for the ends of the earth, wala na yung elect lang. So, mula siya for the seven, may background. Siya, gisugo siya na limong light to the Gentiles. Pinagi ka niya, maluwas ang timong kalibutan. So, and then, now when the Gentiles hear this, they will gladly glorify the word of the Lord, and as many as had been appointed to their life believe. So, it appears na ang Ginoo mo nag-appoint nila. Ano tayo topic ang predestination? Ano ito lang? Predestination sa Bible. Na ng planos Ginoo daan. So, katong mga diba ang Ginoo, katong ito, ipay siya sa eternal life. So, mga sa direct appoint to eternal life. Ang katong ito, kaya mga nas plano, na pagbuhat si Kristo, ano pagkamatay siya, ang ito, eternal life. So, mga nga appoint ka to eternal life. Supposedly. Pati lang, kung mag-isang daan, katulad daan, balik ka lang ang background. Nga, elect na to siya daan, ipili na to sa Ginoo daan, dinadaan ng grace, pero ni-reject sila. So, nila, irresistible grace. Iyahan itong elect, ang dinadaan yung grace. Pero, isupak din sila. Okay? So, I hope nakuha na ito ang point ka ito. Anong ilang igamit ba? Gamay lang yung kaya siya kasi nili. I-support silang pagtulunan. But the background tells us na supak sa mismo irresistible grace. Okay? Nakuha na yung point? Na, taro na ito. Dipili na sa Ginoo, idadaan ng grace ni Pablo, i-reject sila. Unworthy of eternal life daw sila. Ni Pablo. Comments? Questions? Ang may kadugang? Kasi namin mga good points. Kasi nga po muna nakuha sa other, before, for example, namin mga idea about this. Okay? Kung wala, tanong pa siya, no? Another example rin. This is example also referring to the Jews na ipiling na das Ginoo. So, Andre, Jesus answered and spoke to them against by parables and said. So, ang Andre, ang mga Pharisees and mga chief priests sa chapter 25. The kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. And sent out his servants to call those who were invited to the wedding, and they were not willing to come. So, think about this. Si Christ resulting, ang kingdom of heaven is like that. Like a king, na naghimo siya kumpira para sa wedding, no? Kasal sa iyang anak. Kunya, nasa gipili ng mga tao. I'm sure, kitang-tanan nung nakaagig kasal, hindi na ito pwede invite na. Tara kita pilion, kapag close na ito, photos, paubos budget. Kaya, hindi din na pwede yung tanan. So kung napilihan ka, grace na dili. Sabi nag-adto ka sa, recommend ako sa Emperor's birthday. Lugyan ako sige invite sa una pa ngay December, itong papatay Emperor ba? December 23 ng birthday ako. So mga December 15, nakamili sa Marco Polo. Sige na, invite sa una, nindot kayo card sila, pagkahatay sa ako. Kanya, at the start sige ka-attend, literal na may Bible study, hindi na ako ka-attend because I have to serve the king rather than the emperor. Pero last February, wala mo kayo Bible study. Online Bible study pero up to 5:30. Yeah, 6 pa man. So, ni-confirm ko. So, pero, hindi basta kung Marco Polo yung video.
Grace yun na siguro, no? Ano man? Pila may per hour mo kung trabaho ka. So, libre ko lang pagkaon niya. Diba? So, it's really grace. So, sa mga ni, nag-invite sila to the wedding. O nga, they were not willing to come. So, si Christ resulted, naghata siya example na naghata of grace, gi-reject. So, irresistible grace is false. Diba? Hindi mo na, kaya kingdom, may example ni Christ ani. Kasama na, katuyang dipili, kaya pinili nang ganang gi-invite niya. Diba? Kaya ito grace supposedly. Pero, ni-reject sila. So, verse 4, again, he sent out other servants saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner, my oxen and fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding. So, nabalibad man sila, gipabalik pa yun. Ito dito. Tingnan, ready na tanan. Ano mo? But they made light of it, and went their ways, one to his own farm, another to his business. Nanato, mabato kasi mo farm, maghago ka, sure ka na ang imong hinaguan, makomplete kuha mo na yan. Kung nananong kag mais, makalit og bagyo, hapay na tanan, di nakabuso. Or giulog. Whereas, nato ka sa wedding, tao na ko ito mga sakto. Di ba? Kita na mga grace na kita to. Pero mo nagikuhat nila. The midline of it, wala lang nila, wala na ito. So this contradicts lahat katong irresistible grace nga teaching nga dipili na itagaan og chance pero wala sila nidawat. So and then what was the rest seized his servants, treated them spitefully and killed them. But when the king heard about it, he was furious, and he sent out his armies, destroyed those murderers, and burned up their city. Then matang sa last meeting niya. Then he said to the servants, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. Therefore go into the highways, and as many as you find, invite to the wedding. So those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good, and the wedding hall was filled with guests. So that's the picture of the kingdom of heaven. Natanan karon di-invite, king sa makitaan, makabdan sa invitation. Ang original nga dipili sa Ginoo ni-resist sa grace mismo. Naghatag sila. And it's a privilege. Imagine, dilitanan mapa-invite. I don't know if it's mga scholars sa Australia na may nga napot, Emperor's birthday. May gathering, ito mo in-invite mo. Ha? So, may mga anak, wala. Yung pila na katao invited. So, that's actually a privilege. Also, grace na siya in a sense. Pero, una, pwede i-reject. Dili kayo irresistible ang grace. Okay? So, ay questions na may kalugang. So, yun, klaro mo nga, dili tinood ang irresistible grace. So, sukat pa sa total depravity, dili po na tinood. Ay, human na nakasalang tao, ang Ginoo na ginimis na inyo nga, ay, bantay ito dito, papawa ang tao, nagbutang pa nga cherubim para lang dili mabalik ang tao dito sa garden. And so on. And then, katong unconditional election, kadaghan kayo nga makita ito condition yun. And then, limited atonement, dili ito siya para sa mga dipili lang na sa Ginoo, kundi tanan ng tao pwede. And karon is the irresistible grace, klaro kayo nga pwede ma-resist ang grace. Katulad na ang gikuto nila sa John, klaro kayo nga si Christ came to his own to bring grace, pero i-reject nila. So next meeting we'll have the perseverance of the saints or the advancing of the saints. 2 meetings na. After that, we have 2 meetings also for predestinations in the Bible. Tanana to ng mga verses of predestination na supposedly nag-support sa ila. Tanana to kung tinuod ba. Okay, so kung wala, either Christ, he rejects me and does not receive my words, has that which judges him. The word that I have spoken will judge him in the last day. So makita na to dire nga si Christ mismo nga naay mo sa likway niya. Nagalam sa grace. Ang dala grace man, wala tayo sa likway niya, kaya irresistible mo ha. Diba? So niya, diligyan ko mo pa ang irresistible grace. Another thing is, 12 apostles gipili niya. Jesus answered them, did I not choose you? The 12? Yet one of you is a devil. He was speaking of Judas, son of Simon Iscariot, for he, though one of the 12, was going to betray him. So si Judas is an example also. He was with Christ already. Kipili siya, pero i-resist niya po siya. Okay? So kung wala, let's proceed to our reflections. So, are we now convinced that man can reject the grace of God and will suffer punishment even if Christ died already? So kung emphasize, even if Christ died already. Because yung ba nyo pagkamatay ng Christ, so okay na. In fact, nasa ang nagwato. So kung suffer niya po ta, kana kung di ka mabuhat, kana kung reject ka sa grace of God.
Acts were the times that we were resisting the grace of God by following the teachings of men over Christ's teachings. And then the third is, are we still resisting the grace of God by the way we live? Especially when we hear things contrary to our likings. So, mura ba ninatabo sa mga tao sa reject Christ? Hindi sila ganahan maminaw sa gisulti ni Kristo, so nakaresist sila sa grace of God. I hope they live the time na without niya kitang-tanan. I will really follow the teachings of Christ no matter how painful it may be sa atong panungod. Because feeling ang buwan sa Ginoo ngayon natin. Okay? So diyan na ako to. Ang salamat. Huwag ginahapin natin po